Ah, ako po ay bilang General Services Officer, hinahandle ko po yung Procurement Division, Supply and Property Division, Records Management, and Building Maintenance. Naging Vice Chairman din po ako ng Bids and Awards Committee na kung saan I act as a presiding officer in the absence of the chairman. And we also process the bidding procedure. At kung kailangan, nagpe-prepare din kami ng mga resolution. Okay, salamat po. Ngayon, na-mention niyo yung role ninyo bilang Vice Chairman ng Bids and Awards Committee. Pwede niyo po bang impormahan yung ating komite kung ano ba ang proseso ng pagbibidding? Senador, yung bidding naman is yung buong Pilipinas governed ng Procurement Act, yung RA 9184. So kami pag nakatanggap ng project mula sa Engineering Department, magkakandak na kami ng pre-procurement conference. But after that, ipiprepare na ng opisina yung mga bidding documents. Pag na-prepare na po yun, i-advertise na namin yan sa dyaryo, sa PhilJets. And then, on the 7th day, after nung first day ng advertisement, magkakandak na kami ng pre-bidding conference. Pagkatapos ng 12 araw, pagkatapos ng pre-bidding, andun na po yung actual bidding. I-open na po namin yung mga bidding documents sa mga nag-submit na contractor. From that, gagawin namin yung bid evaluation. After that, yung post-qualification. So after the post-qualification, gagawa na kami ng resolution. I-recommenda namin sa local chief executive for his approval or disapproval. In case of approval, gagawa na kami ng notice of award para sa mga nanalong supplier. Okay. Ngayon po, Engineer Hechanova, dito ba sa transaksyon na ito ay may anomalya nangyari? Meron po, Senador. Okay. Ano po yung anomalya na nangyari na yan? Bago ipabid itong project na to, ipinatawag ako ng city engineer namin. Pinapunta ako sa kanyang opisina at sabi sa akin Mario, gaya ng dati, alam mo na kung sino ang dapat manalo sa project na ito. So, sino daw po ang kailangan manalo sa project na yan? Sinabi niya sa akin na maliwanag po yun na kailangan manalo sa project na to yung Hillmarks Construction. Hillmarks Construction. So, sa madaling salita, niluto itong bidding na ito para manalo ang Hillmarks. Ganun po ba? Totoo po yun, Senador. Niluto po namin. Okay. Itong si Engineer Morales, may nagutos ba rito sa kanya? O sa kanya lang ito? Senador, si Engineer Morales naman parang alter ego na ng mayor yan Pag siya ang nag-utos, alam namin galing na po sa mayor ang utos. Sino pong mayor ang tinutukoy ninyo? Si Vice President Jojo Binay po, Senador. Okay. Sigurado kang hindi dumidiskarte lang si Engineer Morales ng sarili niya at nini-name drop lang niya si Vice President Binay. Sigurado po ako na yung sinabi ni Engineer Morales na si Mayor ang nagutos. Kasi po si Engineer Morales matagal nang kasama ni Mayor Jojo Binay yan. Trusted niya po yan. So, siya rin ang building official ng Makati. So, kung si Engineer Morales ang lang gagawa ng kalokohan, tingin ko hindi po mangyayari yun dahil sigurado ko mabubuko siya ni Mayor at matagal na akong tinanggal sa trabaho yan kung siya lang ang gumawa niyan. Ano ba to? Asan na ho to si Engineer Morales? Patay na po, Senador. Binaril po yan Binaril? Opo. Saan po siya binaril? Kung di ako nagkakamali sa Legazpi sa Bicol. Sa Bicol. So, ano ho ba ito? Sino yung bumatay? Wala ho talaga akong idea, Senador. Pero Nahuli? hindi ho Hindi nahuli. Hindi ho. Anong year po ito? Sa pagkakaalam niyo lang?
September 2012, Your Honor. September 2012 siya pinatay. Opo. Okay. So, sa inyong paniniwala, yung sinabi ni Engineer Morales sa inyo ay nanggaling mismo kay Vice President Jojo Binay. Ganun po ba yon? Opo, Senador, ganun po yun. Okay. Meron ho bang mga pagkakataon na si Vice President Binay mismo ang nagbigay sa ng instruction kung ano man para sa ibang transaksyon? Meron po, minsan po ipinatawag niya ako at ang sabi niya sa akin sa opisina niya na, Mario, ano ba nangyayari dun sa payment nung cake ni Nancy? So, bakit? Ano bang problema dun sa payment? Kasi sir, yung mga cake na dinideliver nila, nanggagaling yung lista sa DSWD. Kaso yung mga sinabmit kasi ng DSWD, yung ibang recipients, walang pirma. So ako naman, i-account ako ng accounting, so hindi ko po pinaprocess yung payment. So kaya nabibinbin sa opisina yung payment ng cake. So, inamin niya mismo si Vice President Binay na kanino po yung cake, just for the record? Kay Nancy Binay po, Senador. So, can you address Senator Nancy Binay with her title, please? I'm sorry sir, Senator Nancy Binay po sir. Okay. Anong sa kanyang negosyo? Ganun ho ba ang sinasabi ninyo? Sa palagay ko ganun po kasi ang pinapaluhap po yung bayad Yung bayad, yung Opo. dokumentong pambayad Opo. dun sa mga cake. Na dineliver po sa mga senior citizen. Okay. So, ano pa ba ibang sitwasyon na kinausap mismo kay ni Vice President at nagbigay ng instruction? Yung tungkol din ho sa cake, kinagalitan ako dahil tumatagal na naman ho uli yung bayad. So, tuwing nade-delay ang bayad nyo sa cake, ipina-follow up kayo mismo ni Vice President Binay. Opo, Senador. Okay. Mabalik tayo dito sa sinasabi nyong niluluto yung bidding. Paano nyo ito ginagawa? Halimbawa po, yung dito sa Hillmarks Construction, ang ginawa ho namin, pinagsubmit na ho namin ng bidding documents yung Hillmarks. Tapos, chinek ho namin yung completeness ng papel nila, kung talagang responsive. So, bago namin pinaselyuhan sa kanila. Tapos kami na ho yung kumuha ng magiging kalaban nila. Kami nag-prepare ng documents ng kalaban nilang kumpanya. Sinigurado namin na mas mataas lang yung bid nila kaysa sa bid ng Hillmarks Construction. So, ginagawa yan ng opisina mo in particular? Opo, Senador. Bilang in your capacity as head ng General Services Department or as Vice Chairman ng Bids and Awards Committee? Bilang Vice Chairman, sir, ng Bids and Awards Committee. So, sa iyong paniniwala, ano ito? Alam ito ng buong Bids and Awards Committee? Opo, sir. Alam lahat yan kasi pag nag-utos naman yung senador, yung si Engineer Morales, lahat naman ho kami sumusunod. Walang kumbaga hindi kayo walang kaduda-duda na alam nila ito. Meron ba nag-question man lang ng bakit ganito? Walang ganon. Wala po akong matandaan na may nag-question ni isa sa amin. Dahil kalakaran na ho namin sa Makati yan Ganyan ho talaga yung ginagawa namin. So, sa madaling salita, lahat ng bidding sa Makati ay niluluto ninyo para may manalong favored contractor? Totoo po, sir. Lahat po, luto po yan. Okay. Sino ba yung mga members ng Bids and Awards Committee na naalala mo ng mga panahon na yan? Senador, dalawa po kasi yung inabutan kong chairman. Yung isa kamamatay lang, si Mr. Nick Santiago. Tapos yung pangalawang inabutan kong chairman, si Miss Marge De Vera. So ang miyembro doon patay na rin si Engineer Morales. Tapos ako po,
Yung dalawa po, yung legal officer namin, si Attorney Kenneth Dasal, tapos yung budget officer namin, si Lorenza Amores. Okay. Di ba pinapublish nyo itong notice to bid? Opo, Senador. So pwede kahit sino mag-join, right? Opo, totoo po yun. So paano yan kung may sisingit na hindi nyo kasabwat? Paano ang gagawin nyo? Pag may mga sumasali, sir, minsan na tinetechnical namin sila, tatalunin namin sila sa post-qualification. Pero may ginawa ko kami minsan doon na meron kasing isang project na firefighting equipment na nag-utos na kailangan na hindi manalo yung isang bumili ng bidding documents. So ang ginawa namin, yung bumili ng bidding documents na yon, nung araw na isasubmit niya yung bidding documents, ikinulong ho namin sa elevator hanggang malito siya ng submission ng bidding documents niya. So, anyway, tatanungin kita, engineer, ikaw ba kumita sa transaksyon na ito? Hindi po, Senator. Wala akong kinita dito, Senator. Ni isang piso? Napakalaking transaksyon po nito. Hindi naman pwedeng na hindi kayo naaambunan. Ni Singkong Duling ho, Senador, wala akong kinita dyan. Pero kami naman ho, bilang Bids and Awards Committee, may natatanggap po kami kay Mayor na allowance buwan-buwan. Magkano yung allowance na yan? Halos sa 200,000 po kada buwan po. 200,000. Okay. So, bilang miyembro ng Bids and Awards Committee, yan ang tinatanggap nyong allowance mula kay Mayor, former Mayor, now Vice President Jojo Binay. Ganun po ba? Opo, Senador. Ano ang ano nito? Ang sa paniniwala mo para saan itong allowance na ito? Siguro po, Senador, para gawin lang namin kung ano po yung dapat namin gawin. Which is Ako, on my part, ayusin namin yung lahat ng bidding namin. ayusin meaning lutuin. Opo. Okay. Mr. Chairman, yun lang po ang aking katanungan dito kay Mr. Echanova for now. Pero in light of the gravity of his testimony, may I move that we recommend the inclusion of Engineer Mario Echanova to the Witness Protection Program of DOJ pursuant to Section 4 of Republic Act 6981. I so move, Mr. Chairman.